للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, narito na tayo sa ika-siyam na araw ng Safar yata. And tayo sa ngayon. And ito yung nasa buran sa Ruqya Sharia. At dagdag na natin dyan ang ating tafsir every Sunday. So dito tayo sa harap ng stair para medyo okay tayo. Alhamdulillah. O sa mga nagfa-follow sa atin ngayon sa Facebook Live, narito po tayo sa Masjid Indaman, Deka. Salam sa ating 15 online on the spot viewers. Okay. Salam kay Abu Nur Hayati Jamsuri, Ustad. So, bago natin bigyan ng konklusyon yung o bago tayo pumasok sa tafsir sa hapong ito, talakayin muna natin yung natalakay natin kanina tungkol sa Ruqyatus Syar'iyyah at kahapon. Nakuha natin na ang shifa o yung tinatawag na gamot sa lahat-lahat ay nasa Quran Al-Karim. Sah, wala na? Sinabi ni Allah, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. So nasa Quran may dala-dala siyang shifa, may dala-dala siyang gamot, may dala-dala siyang rahma, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya. Naam. So, lahat ng mga kautusan sa Quran, lahat ng iyan, inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagdudulot yan ng kagalingan. Nagdudulot ng kagalingan. Ang jihad, fi sabilillah, nagdudulot ng shifa. Yan ay Allah subhanahu wa ta'ala, nasa Surah At-Tawbah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qatiluhum yu'adhibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Surah At-Tawbah 14. Kadigmain nyo sila, sabi ni Allah, ang mga kalaban ng Islam, yu'adhibhumullahu biaydikum. Sila ay parurusahan ni Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Wa yukhzihim, at sila ay bibigyan ni Allah, sila ay tatalunin ni Allah. Wa yansurkum alayhim, at tutulungan kayo ni Allah magtagumpay laban sa kanila. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, at pagagalingin ni Allah ang dibdib ng mga taong mananampalataya. So, ang tinatawag na Ruqya Syar'iyyah makukuha natin sa Quran Al-Karim at sa At-Tibbun Nabawi, yung medicinal advices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, prophetic medicine. May kitab mismo si Ibnul Qayyim na kung tawagin ay At-Tibbun Nabawi, at ganun din sa Madarijus Salikin at sa Al-Ighathatul Lahafan min Masaidish Shaitan, nababanggit doon ang patungkol sa Ar-Ruqyatus Syar'iyyah. Nakuha natin kanina ang mga steps. Sorry na lang sa hindi naka-attend. Paano yung mga steps? Paano ang nasulat niyo na? Kasi tips lang naman yon. Ano yung mga steps na, for example, mayroong na sting ng nakakalasong alakdan o lason ng anumang hayop. Ano yung babasahin natin sa kanya? Suratul Fatiha. Ilang beses? 7 times yun. Hilmi? 10 times or 9 times? 7 times. Anong basis nito? Anong dalil?
Yung sahabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Qatta. Si Qatta. No? Si Qatta ay radiyallahu ta'ala anhu, dumaan sila sa isang kaum, sa isang bayan ng mga Arab. Magdadakwa sila doon. Habang nasa daan sila ng dakwa, walang pumapansin o nagbibigay sa kanila ng kahit konting tubig man lang o tulong. Hanggang sa ang leader ng kaum na yon ay binigyan ni Allah ng pagsubok. Ano yon? Ladig. Kana ladigan. Ibig sabihin siya ay natuklaw ng na-sting ng lason ng alin? Alakdan. Nababanggit ito sa tafsir ni Ibn Kathir, ni Qurtubi, ni Shawkani, ni Bagawi, at iba pang mga ulama. Si Imam Tabari binanggit niya rin tungkol sa aya na yon. So, tayo. So, nung matuklaw ito, anong ginawa nila? Nagtanong ang mga musyrikun na yon, hal fikum raqin, meron bang marunong magrukya sa inyo? Inna ladayna ladigan, inna sayyidal qawmi kad ludiga. Ibig sabihin, ang isang ng kaum na ito, ng bayan namin, ay kinagat o natuklaw ng laso ng alakdan. So, anong ginawa? Binasahan ni Qatta ng suratul Fatiha 7 beses. Ba'da dhalika, pagkatapos nun ay nagdemand ang sahabi na yun na sinabi niya, kafiuna, kami ay bigyan nyo naman ng compensation. At yun ang 30 sya. 30 sya. Tama? 30? Anong 30? Ha? 30 sheep. Hindi kumain ang mga ibang sahaba doon hanggat hindi nila natanong ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At nung nasabi ito sa propeta, tinanong niya si Qatta. Anong tanong niya? Wa ma yudrika an qara'ta alayhi al-Fatiha. Ano naman ang dalil mo, o what pushed you, na anong factor na nagbasa ka ng Fatiha? Anong sagot niya sa propeta? Sabi niya, innaha laru'iyat. Ibig sabihin yun ay gamot, at siya ay sa tingin ko yun ang nakakapag-ayos sa kung anumang nagpagkakasakit na yun. At sinabi ng propeta, sadaqt, sabi niya. At sinabi niya, wa inna kitaballahi la haqqu an ta'khudhu minhu aw ta'khudhu lahu ajran. At ang kitab ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas karapat-dapat ninyong pagkunan ika ng ajar o ng kabayaran. Hindi ibig sabihin nito na pinabayaran ang aya ni Allah Ta'ala, bagkus yaong ilm ng taong yon, ng sahabi na yon, at yung kanyang effort o pagsisikap doon sa panggagamot. Ay, malinaw? Alhamdulillah. Yang angahulugan na mayroong rukya. Yani ang pigatawag sang mga kagan na tawal. Adiyo man sang mga, dito naman sa mga Maguindanao, tawal pa rin. Sa Malaysian, tawar. Sa Tausug, tawal. Tiyawalan lang niya. Gyuto so gyuto bo sa mga maranaw na gyuto datara tawaran. Away, lagi da malayo. Ganon din sa Maguindanao. Tawalan mo si kuanan yung tawaran, mga tiligama tondon ginagamutan na. So, merong hindi naman syar'i na klase ng rukya. Bago tayo tumungo doon, ano yung mga babasahin natin? Bukod pa doon sa pagbabasa ng suratul Fatiha, ano yung nasa sunnah? Bismillahi arqika. Tama? Ano yun? Pag merong nirurukyahan, sinaniban man yan o ano man, ikaw yung nagrurukya sa kanya, babasahin mo Bismillahi
arqika. Tapos, anong sunod? Ha? Wabi, esh, bismillahi arqika. Sige. Oh, maingay siya dun sa labas. Bismillahi arqika. Tapos, ano? Nakatulog yata kayo ha? Sobrang tulog pa ba? Nagkailula na tayo kanina. Bismillahi arqika. Tapos, yun na lang naalala nyo. Min kulli shay'in yu'dhika. Min kulli shay'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika. Yun yung pag tayo ay babasahan natin ng ruqya yung taong yun. So ngayon, ano ba ang tinatawag na nushra? Halimbawa, sinihir ka. Nakuha natin nung nakalipas, yung sihir, ainul hasid, yan ay nirurukyahan din. Kahit gayong natural lang na tawag dito, natural lang na mga sakit. Diba? Sa ulo. Sasabayin mo ng rukya din yun. Meron ng gamot, meron pang rukya. So ano ba yung kapag tinamaan tayo ng sihir, ano yung dapat natin gawin? Magrukya pa rin. Pero mayroong uri ng rukya na ipinagbabawal. Ano yun? Ito yung tinatawag na an-nushra. An-nushra. Mula kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa nushra. Faqala hiya min amali syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang nushra? Anong hukom nito? Ang sabi ng propeta, hiya min amali syaitan. Ito ay kabilang sa gawain ng syaitan. Ano yung nushra na tinatawag? Kung ganon, ito yung pag ikaw ay kinulam, kukulamin mo rin. So, bawal natin gawin yon. Haram yon sapagkat ikaw din nag-engage sa sihir. Mula sa kay Imam al-Bukhari, mula kay Qatada, sinabi niya kay Ibn al-Musayyib, rajulun bihi tib, aw yu'khadhu an imra'atihi ay yahillu anhu ay yanshur. Isang tao, sabi niya, bihitib, meron siyang sakit. Yu'khad an imra'atihi, kukuha mula sa kanyang asawa. Halal ba sa kanya na siya ay kulamin, yunshar, siya ay aw yanshur? Qala la ba'as bihi innama yuriduna bil islah fa amma ma yanfa' falam yanha anhu. Big sabihin, kung yun ay kakabuti, ayos. Pero hindi yung nushra na tinatawag. Yun ang ipinagbabawal. Okay? Ay ulat mula kay Hasan al-Basri, sabi niya, la yahillu sihr illa sahir. Now, so, mayroong nushra na ipinapahintulot. Ano yun? Yung mawala yung sihir mismo. Ipaalis mo dun sa sahir. Pero hindi yung isisihir mo rin yung nagsihir sa'yo. Yun ang nushra na ipinapahintulot. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nushra tuhillu sihr 'an al-mashhur. Ang nushra na tinatawag na pinapahintulot, ito yung pag-alis ng sihir sa sinisihir, sa kinukulang. Wa hiya naw'an, dalawa. Hulla bisihrin mithlihi wa huwa alladhi min amali syaitan. Ito yung mawawala yung sihir sa pamamagitan din ng sihir. Abalusan mo ng sihir. Ito yung amalu syaitan. Wa alayhi yuhmal qawlul hasan. Dito natin madadala o mailalapat ang sinabi ni Al-Hasan al-Basri na ipinagbabawal. Fayataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yajib o bima yuhib.
Yaong sihir, pupunta kay syaitan sa kung anong gusto niya, fayubtilu amaluhu anil mashur. Mawawala yung kanyang bisa ng sihir doon sa mashur. Pangalawa naman, an-nushratu birruqya wa ta'awudhat. Ito naman yon. Wal adwiya wa da'wat al-mubaha fa hada jaiz. Ito yung pangalawang nushra. Sabi ni Imam Ibnul Qayyim, yung nushra sa pamamagitan ng ruqya, sa pamamagitan ng isti'ada, sa pamamagitan ng ano-ano pang mga gamot. Bigyan man ng herbal yan na hindi kakasama sa kanya, yung hindi rin babangga sa Islam, wa da'wat al-mubaha, at mga dua na pinapahintulot. So yun ang dalawang uri ng nushra. So ang nushra, na aalisin mo ang sihir sa pamamagitan din ng sihir, yun ang ipinagbabawal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So naging malinaw ito sa atin, mga kapatid sa Islam, ang masala na yun. Ngayon, proceed tayo sa Suratul Baqarah na na-take up natin last time. Saan tayo huminto? 34. Tama ba? Ayib. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin." Tama ba? Naam, nakuha natin nung nakalipas si Adam alayhi salam, itinuro ni Allah sa kanyang lahat ng mga pangalan ng lahat ng nilikha. Pagkatapos noon ay nagmalaki si Iblis na hindi siya nagpatira pa kay Adam alayhi salam nung inutusan ang mga malaika at naroroon siya. Nakuha rin natin nung nakalipas na si Iblis ay hindi kabilang sa mga malaika, bagkos siya ay kabilang sa mga jin. Kana minal jin fafasaka an amri Rabbih. Nataksis yun ang ayah sa Suratul Kahf 53 o 51. No? Banggit natin. Naam. Tayyib. Tuloy natin. Wa qulna ya Adam. At sinabi namin, O Adan, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, ikaw at ang asawa mo ay manatili sa Jannah. Tama ba? Tama nga. So ang tanong, nung nanatili silang dalawa sa Jannah, anong Jannah yon? Hindi ko alam sa'yo. Jannatul Firdaus. Sure ka na ba? 50-50. Phone a friend. Garden nga. Garden nga, Hilmi. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannah nga. Ang sabi ng mga Mu'tazila, isang sekta, ang Mu'tazila, one of the oldest na mga humiwalay sa jama'a ng mga Muslim, ng Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ito ay sa pamamagitan ng head nito na dating estudyante ng tabi'i na si Al-Hasan al-Basri, si Wasil ibn Ata. Si Wasil ibn Ata. Si Wasil ibn Ata, hinalo ng Mu'tazila ang filosofya sa akida. Kapag ka ang philosophy ay hinalo natin sa akida, masisira ang ating akida. Yan ang tandaan natin. Because the formula of philosophy was designed to doubt. You understand what I mean? Itong atinista, anong pangalan nito? Abu Dhar. Abu Dhar, di ba? Philosophy was designed to define wisdom as something that would begin from doubt. Right? Teacher? That's why they have this 4-way test to know the truth. Is it the truth? Is it relevant? Ganon yun. Diba? Nasa Rotary Club nga yan eh.
Four-way test. The four-way test is actually philosophical. This is what they call in Arabic mantiq or logic. So much so that if it does not coincide with their logic, then they would reject it, even if it is stipulated in the Quran and in the Hadith. Ganun yan. Kaya nga, di ba, may nagtanong sa atin sa Ateneo nung nakalipas, di ba? Colleague nyo, no? Hindi ba, ang paggaway ka ng mabuti, it's that, ginagawa kong mabuti kasi mabuti siya. Because I'm convinced that it is mabuti. Hindi yung may mag-utos sa akin. Paano yung sinasabi ni Allah, sinasabi ng propeta, utos yun? So, ibig sabihin, hindi yun mabuti. Tignan mo, ang lohika, ano daw yun? That was the principle of Plato, Aflatun in Arabic. So, these principles, itong mga principle na ito ng filosofya, noon pa ito from the Greeks. And the Greeks, we know them that they were polytheists. So after the age of Greek mythology of polytheism, when they found out na hindi talaga reliable yung faith, yung religion nila na yon, nag-change sila ngayon papuntang atheist. Wala na silang kinikilalang Diyos kasi weak din pala yung mga pinapaniwalaan namin. Kasi may Zeus, tapos yung Zeus, di niya kayang iano yung mga kapwa niya Diyos, ano yun? Kakalaban niya si Hades at lahat. So, create nila tong philosophy which is love of wisdom. Sophia is wisdom. Philo is love. Nakuha ninyo ibig ko sabihin. So, this kind of knowledge was mixed up with the Islam that was with the Arabs during that time. So one of the early people who were infested by this kind of disease was Wasil ibn Ata. Because Wasil ibn Ata was a philosopher. He loved philosophy despite the fact that he was a student of Hasan al-Basri. Imagine mo yun, Hasan al-Basri na yan. Tabi'i. Alam nyo ba, sa Iraq, pag nagtuturo si Hasan al-Basri, nagsasara yung mga malls, kumbaga, mga palengke. May mga bumisitang tao. Bumisita ngayon sa Iraq, sa Basra. Basra, sa Iraq. Sabi nila, anong meron? Eid ba? O may namatay ba? Hindi. Nagtuturo sa masjid ng Basra si Hasan al-Basri. Subhanallah. Na kapag nagsasalita siya, nagpapalabas siya ng ilm, tumitigil ang buong Basra. Imagine mo, estudyante niya na yon si Wasil ibn Ata, hindi nakaligtas sa kaligawan. Dahil sa filosofya. So nobody in this world, habang buhay pa tayo, ay ligtas tayo sa kaligawan. Anybody could just be, deviated and misguided from the truth. Kaya nga sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, man arada an yastanniya falyastanni biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitna. Sabi niya yun. Sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, sino man ang nagdanais na mag-idolo, kaya ngayong idol, naku, spare us that, spare me that. Ayaw talaga, sincerely, please, ayaw natin ng ganun. Bakit ka mo? Kasi sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, dahil ang buhay, hindi pa kaligtas, na baka mabago pa siya. Di ba? May mga buhay na ang gagaling sa ilm ganito, ang last ng kanilang buhay, nagmurtad. Subhanallah. Binito, falyastanni biman kadmat. Ang dapat nating subaybayan ngayon, yung mga namatay. Namatay na mabuti ang kanilang katapusan ng kamatayan, ng buhay nila. Kasi ang buhay pala, hindi pa tayo safe na mabago pa tayo. Maligaw pa tayo. Ustad Ali. Nako, may mga taong, subhanallah, bigyan ko kayo ng napakalaking example, bukod pa kay Wasil ibn Ata. Si Abdullah al-Qasimi.
Sheikh Dr. Abdullah Al-Qasimi ang tawag sa kanya noon. Kasabayan niya si Sheikh Fauzan, si Sheikh Abdulaziz bin Baz sa Saudiya. Dami niyang inakdang mga kitab. Tinawag siya sa panahon niya na Ibn Taymiyatul Asr. Siya ang Ibn Taymiyah sa time na yon. Sa kanyang pakikipagbunuan sa mga ahlul bid'ah, pakikipagsagutan sa kanila, subhanallah, in just one snap, siguro namanghana siya masyado sa sarili niya, yumabang na siya, pinasok siya ng tinatawag natin, gurur, pag sobrang bilib sa sarili, i'jabun nafs. Yes, self-adornment, self-amazement. Nung pinasok siya noon, wal'iyadu billah, dahan-dahan siya na mismo, sinasagot niya na yung mga kitab niya. Nire-refute niya yung mga libro niya about sa Tauhid. Hanggang sa lumipat siya ng Misr, ng Egypt, hanggang sa Jordan siya namatay na isang atheist. So, sino ang safe sa atin? Lahat. Sin Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan, supposed to be isa sa mga tabi'in. Nag-asawa, Ustad Ali, ng isang babae mula sa mga Azarika, sa mga early Khawarij. Sa kanyang intensyon, in his goodwill, na madala niya, mahila niya patungo sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang babaeng iyon na kanyang pakakasalan. Nabaliktad ang kwento, siya tuloy ang naging Khawarij. So imagine that. This is how dangerous, or this is how we have to be very careful of our aqidah and manhaj. Kinakailangan nating ingatan. Kaya kayo na mag-aasawa kayo, mga shabab kayo, fadfar bidhatid din. Yung sinasabing fadfar bidhatid din, taribat yadak, yun ang inutos eh. Yung datud din na babae, hindi lang dahil kausog siya, maranaw siya, nagsasala siya, tignan mo ang aqidah ng magulang niya at aqidah niya. It will start from day one, sa pamamanhikan pa lang. Pag sinabi sa iyo na itong kasal ko na ito, ang dowry dito, 1.2 million, hindi pa kasama ang paghatid ng kutsyon. May ganun, di ba? So, Maguindanao, sigkil sa igan, at saka may mga flag pa. Doon pa lang sa simula pa lang na yon, doon na tayo magkakaroon ng problema. Sa akida pa lang. Imagine mo yan. Doon dapat ang titignan natin. More than our emotions, more than anything else. So, si Wasil ibn Ata, babalikan natin. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon na siya ng mga doubts patungkol sa paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa asma o sifat, sa mga katangian ni Allah. Ang ginawa niya, habang nire-refute sa circle ni Al-Hasan al-Basri ang lahat ng mga syubhat niya, ginawa niya ay tinakpan ng kanyang tenga at pagkatapos ay umalis. Kaya ang sabi ni Al-Hasan al-Basri sa kanya, i'tizalan. Siya ay umalis, kumaripas, tumalikod. Kaya ang grupo nila o sekta mula sa araw na yon ay pinangalan ng Mu'tazila. Ang Mu'tazila ng anak, Jubbaiya, si Abdullah al-Jubbai. Si Abdullah al-Jubbai, stepfather ni Abul Hasan al-Ash'ari. Si Abul Hasan al-Ash'ari, maaga siyang naging ulila, and ang naging tatay at mentor niya si Abdullah al-Jubbai, na siyang nagtatag ng fikra o ideology ng Jubbaiya, which is a branch ng Mu'tazila. Subhanallah. Ano ba ang Mu'tazila? Pagdating sa mga asma o sifat ni Allah Ta'ala, nang diniklara ni Allah Ta'ala sa Quran, Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, sabi ng Mu'tazila, hindi man namin naintindihan. Ano yan? Basta yun lang, istawa. Wala nang ibang meaning. Hindi nila tanggap na ito ang tunay. Ang tunay na meaning nito is ganito. Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa ibabaw ng kanyang arsh, nasa itaas ng kanyang arsh, hakikatan, la majazan, katotohanan, in reality at hindi majaz. At pagkatapos ay mayroon siyang yan.
Meron siyang yadan, meron siyang dalawang kamay, pero hindi kagaya ng gamay ng mga nilikha. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Ay. So malino 'yun. So ano ba yung paniniwala ng Mu'tazila sa Jannah? Kaya tayo napunta sa Mu'tazila kasi meron silang ibang paniniwala sa Jannah. President Fahad. Chairman Fahad, ang paniniwala ng mga Mu'tazila, hindi daw yung Jannah na pinagmula ni Adam at ni Hawa ang totoong Jannah. Hindi pa daw yun. Hindi daw yun ang Jannah. Maraming Jannah si Allah eh. Maraming halaman si Allah. Tama yun. Kaya dun sila nag-stick sa luga. Sa linguistic definition. Hindi ba? Pag nagbibigay ng definition ng ating mga ulama, may linguistic at saka merong syar'i, istilahi. Merong tinatawag istilahu syar'i or the technical terminology. Di ba? The lexicorical and the terminal. Technical, sorry. The technical and the lexicorical terminologies. May ganong definition sa ating mga scholar. So, nag-stick sila doon sa luga. Kaya naligaw sila. Sabi nila, marami namang halaman ng paraiso si Allah eh. Jannat. Kaya sabi niya, imposible na yung Jannatul Firdaus na yan, na pupuntahan ng mga mu'minun, uiddat lil anong tawag doon? Uiddat lil muttaqin, hinanda ni Allah para sa mga may takot sa Kanya, yun na yung Jannah na galing si Adam, si Hawa at si Iblis doon. Kasi kung ganun, napasukan pala ng impurity yung paraiso kasi galing pala si Iblis doon. Diba? Kuha nyo ang logic ng Mu'tazila? So, i-reject nila tong zahir ng aya. Ang ano yung malino na pakahulugan ng aya. Tapos, ginawa pa nilang dalil sa syubha nila, yung sinabi ng propeta, sinabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi. Ano yung sabi sa Hadithul Qudsi? A'dadtu li'ibadi ma la ayn fil jannah ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbi bashar. Hinanda ko para sa aking mga alipin sa paraiso ang anumang hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga at di pa naranasan o naramdaman ng puso ng tao. O sabi nila, kung yun pala ang Jannah na papasukin ng mga mu'minun sa araw ng paghukom, mali pala yun. Kasi galing na dun si Hawa, si Adam at si Iblis at nagkasala sila ron. Tama ba? Ngayon, ito naman. Ala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatarin ala qalbi bashar. Dininay din nila ang pag-mi'raj ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi sabi nila, kung nanggaling na ang propeta doon sa paraiso, hakikatan, jasadan wa ruhan, kaluluwa at katawan, ibig sabihin, kukontrahin nun ang Hadithul Qudsi na nakita anumang ininhanda ko sa aking mga alipin sa paraiso ang hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga at naramdamang panganib o naramdamang saya ng puso ng tao, ng kahit sino man tao. Nakuha ninyo? So, paano natin sasagutin ng Mu'tazila? Naulit ko na to ng mga 3 beses yata. Paano? Paano? Wala. Paano? Helmi, paano natin sasagutin? Hindi na nag-review. Ang sagot doon, nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Jannah, yung pinuntahan ng mga sunsan niya nilagay si Hawa at si Adam at si Iblis, tama yun, totoong Jannah yun. Yun ang Jannah rin na patutunguhan, pupuntahan ng mga, sino raw? Allahu Akbar, ng mga mananampalataya. So, hindi lang dahil sa malawak ang, yes, of course, malawak ang Jannah. At nang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, nang sinabi ng propeta yon na mala aynun ra'at, sinabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi, hinanda ko sa paraiso, sa aking mga alipin sa paraiso, ang anumang hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tenga at hindi pa naramdaman na
ng puso ng kahit sino mang tao, ang ibig niyang sabihin doon, mayroon pang hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, at hindi pa naramdaman ng puso ng. So, meron pang naka-reserve doon. Ibig sabihin nun, Brother Ken, hindi lahat ng nakita ni Adam at ni Hawa sa paraiso at ni Iblis, yun na yung kabuuan ng Jannah. At hindi rin lahat ng nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yun na yung kabuuan. Meron pang ni-reserve para sa kanya na kasiyahan si Allah. Naintindihan natin ibig sabihin? Ibig sabihin, yun ay totoong paraiso na yun din ang paraisong tutunguhin ng mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Tayo. So malinaw na yun, ha? Tayo. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. So, inalis sila ni Shaitan doon. Paano silang inalis ni Shaitan? Binigyan sila ng waswas. Ano yung waswas? Yung temptations. Ano yun? Siyempre, ang temptation, bibigyan ka ng seductive na mga, seducing na mga invitations. It will always come good. Sabihin, kumain kayo, wag kayong lumapit kayo, kumain kayo. Huwag kayong mamroblema. Pasasaan ba? Ganun yan pasasaan ba? Yan ang offer ni Shaitan. Pasasaan ba magiging halal din kayo? Haram-haram muna. Diba? Oh. Try ka muna ng tawag dito, konting sigarilyo. Konti lang naman, it's part of growing up. O para hindi ka ma-blind. Kasi normal yun. Kasi kapag blind ka, baka mamaya pagkatanda mo, hanap-hanapin mo. La ilaha illallah. Tignan mo? Gano'ng kasama ang ng Shaitan. Tricks ng Shaitan. Di ba nakuha natin kagabi? Mathalul insan. Akamathalil insani idha qala lahu syaitanu kfur fakafara. Ang pagiging tuso ng Shaitan at pagiging mahina ng tao, kapag sinabi ni Satanas sa kanya, magkufur ka na. Kapag nagkufur na siya, sasabihin na ni Shaitan, inni bari'un mink. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong kinalaman sa'yo. Inni akhafullaha rabbal alamin. Takot ako sa Panginoon. Takot ako kay Allah. It's a trap. Ang tawag doon, khudlan. Khudlan, sa Arabic ibig sabihin khudlan, pang-iiwan. Yung bang, sige, sabay tayo, ganito. Pagdating ng panahon, wala na akong dyan. Iwanan ka sa ere. Yan ang Shaitan. Tama? Khudlan ang tawag doon. Di ba may dua ako lagi sa khutbah. Ano yung dua natin sa khutbah? Allahumma ansur man nasara dinak wakhdhul man khadala dinak. Ya Allah, tulungan mo pagtagumpayin ang nagpapatagumpay ng iyong relihiyon, tumutulong sa iyong relihiyon, at iwanan mo, ya Allah, yung mga nang iwan sa iyong relihiyon. Diba? Mo ngayon. Tingnan mo ang mga kapatid natin sa Palestine. Iniwan ng halos lahat ng mundo. Pero sino kakampi nila? Iniwan ba sila ni Allah? Hindi sila iniwan ni Allah. Nagkasira-sira na't lahat. Ang Iran, ang Amerika, lahat-lahat na. Gutom na, namatay sa gutom, sobrang payat ng mga Filistini, ng mga atfal. Iniwan ba sila ni Allah? Hindi. Maririnig mo sa isang batang Filistini kapag tinanong mo siya. Pag tinanong mo siya, ano bang inasahan nyo? Sabi niya, Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ba? Tingnan nyo kung gaano katibay ang kanilang akida. Ang pagkapit nila sa katotohanan ng akida ng iman. Ganyan. Diyan ka masusubok Diyan ka susukatin ni Allah.
sa mga time na yan. Tatlo yan eh. As-sabru ala ta'a, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru ala al-aqdaril mu'lima. Tatlo yan. Ang pagtitimpi nasa tatlo. Magtitimpi nasa tatlo. Magtitimpi ka sa pagsunod. 4:17, dapat gising ka na. Before that, gising ka na. Kung junub ka, naligo ka na. Kung hindi naman, nakapag-abdas ka na, nakapag-wudu ka na. Sasala ka ng ganong kaaga. Mag-ayuno ka. Gigising ka ng pre-dawn meal. Sahur, kakain ka. Hindi mo na hihintayin si tong sahur. Lahat ng mga yan, pagtitika mo, pagtitis mo, naghihijab ng maayos ang mga sister, hindi makipag-mix sa mga kalalakihan, kahit dati nila pang kaibigan, kausap titiis. Kasi bakit? Mas malaki ang reward ni Allah sa iyo kapag nagtitiis ka. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmi al-umur. Ikaw ay magtimpi sa kung anong dumatal sa iyo. Yan ay kabilang sa mga bagay o sapin o talakay na napakatibay. So si Shaitan, from day one, kalaban na natin siya. Hindi ba? Ikaw ay kanyang i-invite, aanyayahan patungo saan? Na maging kabilang ka sa katulad niya. Sabi ni Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ang gusto lamang ni Shaitan katotohanan ay ang anyayahan ng kanyang mga kupunan na maging kabilang sa mga mananatili mapupunta ng impyernong apoy. Kaya kinakailangan ng sabru ala ta'a wa sabru anil ma'siyah. Kinakailangan magsabar ka na tumalikod ka sa ma'siyah. Babae, i-chat ka. Makipagkita sa iyo. Kunwari, ganito, ganon. O lalaki, chat si babae na ganito, magkikita, magbimit. Hindi magkaano-ano. Walang pangatlo sa kanila. Shaitan yung pangatlo sa kanila. Alam niya yon. Ngayon, dahil sa iisipin niya, mananatili sa kanya yung al-amnu min makrillah, yung bang, okay naman, sige, patatawarin din ako ni Allah pagkatapos ito, magtatauba lang ako. Hada al-amnu min makrillah. Yung bang, iniisip niya yung siya ay ligtas sa kung ano yung parusa ni Allah Ta'ala sa kanya. At patatawarin din ako, i-delay ko ang tauba. Isa yan sa mga trap ni Shaitan. Isa yan sa mga traps ni Shaitan. Al-amnu min makrillah. You feel that you are safe from the punishment, from the wrath of Allah Ta'ala, from His torment. You will think that, okay, o akhir tauba shwaya, o akhir tauba, i-delay ko ang tauba. Sandali, patatawarin din ako ni Allah. Inom muna ako ng alak, konti lang naman, magtatawba, istighfar ako ng 1,000 times. Tama yun na ikaw ay dapat mayroon kang kaisipan kay Allah Ta'ala, mabuting hinala, na patatawarin ka, na ikaw ay tatanggapin ang pagtatawba mo. Naam, sahih. Pero kailangan balanse yun. Alin doon ang balanse? Tatlo. Sahih? Al-mahabbatu, wal-khawfu, wal-raja. Tatlo yun. Kinakailangan, balanse yung tatlo. Ginagawa mong ibada, iniiwan mong maksiat, pagmamahal mo kay Allah. Pangalawa, takot ka na ikaw ay parusahan ni Allah Ta'ala, mapasok sa impyerno. Pangatlo, ikaw naman ay umaasa na patawarin ka ni Allah, umaasa sa Jannah na hinanda ni Allah Ta'ala sa mga muttaqin. Itong tatlong ito, sinabi ni Al-Imam Al-Alamatul Hakami, rahimahullahu ta'ala, tatlong sangkap ito na magiging correct ang ibada ng mananampalataya. Tatlong arkan, tatlong haligi ito, al-hubbu, wal-khawfu, wal-raja. Tatlo yan. Kailangan magkasama yan. Naam. Al-hubbu, wal-khawfu, wal-raja. Naam. So yung tatlo. Hindi yung sasabihin mo, magtauba din. No. And when you are in that kind of ma'siyah, huwag mong isipin na hindi ka parurusahan ni Allah. Dalawa ang klase ng parusa ni Allah Ta'ala. Una, dito sa mundo, yu'ajjilul uquba likay tutahhiraka biha.
Dito sa mundong ito, ina-advance niya minsan ang parusa sa iyo, problema, bigla kang mamroblema sa eskwela, nawala ang cellphone mo, nasira ang motor mo, nasira ang kotse mo, naputulang kayo ng ilaw, nagkaano. Yun ay kafara ng kasalanan. Para hindi ka na parusahan ni Allah sa araw ng paghukom. Pasalamat ka. Si Sulaiman ad-Darani, rahimahullah ta'ala, isa sa mga tabi'in, tuwing nangyayari sa kanya yon, naisip niya, 40 years ago, ako ay nakagawa ng kasalanan. Ito na ngayon ang kabayaran ng kasalanan kong 40 years ago. Subhanallah. Imagine mo yon. Imagine mo yun. Subhanallah. Yun ang iniisip nila. Kaya, natapik ko nung khutbatul Jumu'ah, yung sinabi ni Allah Ta'ala, Surah Asy-Syu'ara 31, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Walang anumang musiba na dumarating sa inyo kundi dahil sa earnings ng inyong sariling mga kamay. And Allah forgives more. Nagpapasensya si Allah Ta'ala, binubura niya. Ya'fu an kathir. Binubura niya ang record ng napakarami. How? Papaano? Pag may dumarating na dagok sa isang mananampalataya, gusto ni Allah ng kabutihan sa iyo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Muslim, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kung gugustuhin, kung sino mang naisin ni Allah sa kanya ang kabutihan, padadatnan niya ng musiba, padadatnan niya ng ibtila, pagsubok. Allahu Akbar. Hanggang sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, at ang hadith na ito inulat ni Imam Muslim, ni Imam ad-Darimi, at ganun din si Abdurrahman ibn Abdullah ad-Darimi, at ganun din sa iba sa kanila. Sabi ng sugod sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wa bil mu'minati fi nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'ah. Allahu Akbar. Mananatili, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang bala, ang pagsubok sa isang alipin. Naam? Ang isang alipin, babae man o lalaking mananampalataya, susubukin siya sa sarili niya, sa magulang niya, sa kayamanan niya, sa anak niya, hanggang sa kanyang katagpuin si Allah sa araw ng paghukom, fahad na wala ng anumang kasalanan sa kanya. Yun palang gusto ni Allah. Ang pangalawa, na resulta ng pagkakasala, at parang kampante ka lang, you are amin min makrila, parang safe ka sa parusa ni Allah, ito yung pinakadelikado, al-istidraj. Al-istidraj, comfortable ka pa rin. Di ka pa rin sinisingil ni Allah sa mundo dito sa kabayaran ng kasalanan mo. Ang istidraj na yun na tinatawag, sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, وَنَسْتَدْرِجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Dadahan-dahanin naming uubusin ang ni'ma o biyaya na kanyang pakasasaan dito sa mundo, pakakaligayahan sa mundong ito nang hindi niya nararamdaman. Kasi uubusin ni Allah ang saya mo sa mundo, kalungkutan na lahat dun sa kabilang buhay. Walaysa lahu fil akhirati min khalaq. Kaya dapat bilang mananampalataya, balanse ang iyong puso. Nasa tauhid ka, naam, pero wag mo sabihin, oy, forever safe na ako. Ya Allah, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Ya Allah, alipin mo ako. At patawarin mo ako sa aking pagkakasala, pagkakamali. Alipin mo ako, Ya Rabb. Patawarin mo ako. Hindi ka naman din susuko. Kagaya ni Adam, hindi siya sumuko kay Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh. Di ba? Nung nakatagpo si Adam ng mga salita, hindi niya alam paano siya magtawba kay Allah Ta'ala. Tinuruan siya ni Allah papaano. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayh. Tinanggap ni Allah yung pagbabalik loob niya. Innahu huwa tawwabur rahim. At si Allah Ta'ala ang tigib ng pagtanggap ng pagbabalik loob, at tigib ganap na tinatawag na maawain sa lahat. Tahid. So, sabi dito, sana ba yan? فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Ibig sabihin, بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Pinababa si Adam, si Hawa, at si Iblis na magkakaaway.
adu from day one. Diba nakuha natin nung nakalipas na nang nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan niya ang katawang wala pang buhay ni Adam sa ibabaw ng paraiso, ay naglibot-libot si Iblis at nakita niya ito, pinasok niya sa loob at sabi niya, amartani la a'siyannak walau amartuka la aghwiyannak. Kung ikaw ay magiging leader over me, ikaw ay susuwayin ko. Kung ako naman ang magiging leader over you, ikaw naman ay aking ililigaw. Because he found out na hollow itong katawan ng tao. Mahina sa tingin niya. Naam. Tayyib. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwan lakum fil ardi mustaqar. At mayroon kayong mustaqar. Meron kayong pananatilihan sa mundo. Meaning, mula sa Jannah, binaba sila sa mundo. Kaya tinawag na dunya from the word dana'a. Ibig sabihin, mababa. Something lower, something very low. Mababa doon sa halamanan ng paraiso. Ng Aden. Jannatu Aden. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayh innahu wattawwabur rahim. Katapos, qulna ihbitu. So si Allah Ta'ala, ang kanyang rahma ay napakalawak. Lalo na sa mga mananampalataya habang buhay pa tayo. Sinabi yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kad kataballahu fi kitabin indahu. Yun ay nakasulat na, sinulat ni Allah doon sa kitab na naroon sa kanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allahu Akbar. Tunay ng aking awa ay natalo nito o naunahan nito ang aking galit. Kaya ar-Rahim si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At meron siyang dalawang klase ng rahma. Nakuha natin sa Suratul Fatiha. Rahmatun amma wa rahmatun khassa. Rahmatun amma sa lahat ng mga nilikha. Mananampalataya, hindi mananampalataya, hayop, plants o anuman. Pangalawa, rahmatun khassa. Rahma na khassa, exclusive lamang sa mga mananampalataya. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Si Allah Ta'ala ay puno ng awa, ganap na maawain sa mga mananampalataya sa araw ng paghukom. Qul nahbitu minha jami'a. Bumaba kayong lahat dito. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Inutusan namin sila, ang sabi namin, bumaba kayong lahat dito. Tunay na mayroong gabay na darating tiyak mula sa akin, at sino mang sumunod sa gabay na ito, fala khawfun 'alayhim, wala nang mararamdamang anumang takot at wala nang mararamdamang lungkot. Hindi na sila malulungkot. Ang sabihin ng ayat, sabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, ang huda dito o ang gabay ay dalawa. Hidayatun tawfiqiyya wa hidayatun irsyadiyya. Hidayatun tawfiqiyya, mula sa kitab at sa sunnah pa rin, na ang magtabibigay ng tawfiq ay mula kay Allah Ta'ala, na walang makakapangialam dyan kundi siya lang. Ang pagbabago ng tao, kukonvertihin ang tao mula sa kufur patungo sa iman, mula sa sunnah, bid'ah tungo sa sunnah, Allah lang yon. Hidayatun irsyadiyya o dalaliyya, yaong paggabay na pagturo, yan ang trabaho ng propeta at ng mga ulama. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah At-Taubah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tunay, iya Muhammad, na hindi mo magagabayan ng tawfiqiyya. Ng tawfiq. Pagsang-ayon mula kay Allah ang sino mang naisin mo. Subalit si Allah ang siyang gumagabay sa kanyang naisin o mapili. Pangalawa, hidayatun irsyadiyya. Innaka latahdi ala siratin mustaqim. Tunay Muhammad na makakagabay ka, makakapagturo ka, makakapag-direct ka sa mga tao tungo sa tuwid na landas. So, ang sa atin lang magpaparating. Balighu anni walau aya wa haddithu an bani Israila wala haraj. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim.
Sinabi ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, iparating ninyo kahit isang aya, isang patunay mula sa akin, at magkwento kayo patungkol sa mga angkan ng Israel. La haraj, ay la yuharrijukum, la isa lakum ithim, la tathriba alaikum. Wala kayong kasalanan doon kung ikwento nyo yung patungkol sa Bani Israel. So long as hindi siya babangga sa mga masadir at tashri'iyya al-asala aw al-awwaliyya, yung al-muttafaq alaiha, yung mga sinang-ayon ng mga sources ng ating sharia, hindi babangga ang kwento ng Banu Israel doon, except lang sa mga kwentong kasas na walang susog mula babangga sa Quran at sa Hadith. Wala haraj. Waman kadzaba alayya, nag-warn ang propeta. Sino man ang magsinungaling, gumawa ng kasinungalingan laban sa akin, mutaammidan, na sinasadya, siya ay nakapagpagawa na ng upuan sa impyernong apoy agad-agad. So pagkatapos nito, sabi, wala hum yahzanun, yung khawf at yung huzn. Dalawang bagay na papasok sa isipan ng tao. Al-khawf min al-mada, al-khawf min al-maut. Ang takot nating mamatay. Hindi ba? Ang number 1 na natatakot na mamatay, ang mga Hudyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhalladhina ahadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. O mga Hudyo, sabi ni Allah, in za'amtum, kung kiniklaim ninyo, inaangkin ninyo, annakum awliya'u lillahi min dunin nas, na kayo ay mga kakampi ni Allah, bukod sa mga tao, min dunin nas, na kayo binukod sa mga tao, espesyal na mga kakampi ni Allah, min bainin nas, min dunin nas, bukod sa mga tao, fatamannawul maut, naisin ninyo, hangarin ninyo ngayon ang kamatayan. Wala yatamannawnahu abadan bima, suratul Jumu'ah, suratul Saf, Jumu'ah ba? Jumu'ah nga. Suratul Jumu'ah. Naisin o hangarin ninyo ang kamatayan. In kuntum sadiqin, kung tunay kayong tapat sa inyong pag-claim. Wala yatamannawnahu abada. Sabi ni Allah, hindi kailanman nila nahahangarin ang kamatayan na yan. Kaya nga, gagawa sila ng maraming insurance eh. Ayaw nilang mamatay. Di ba? Ha? Tama ba ako? Hilmi? Tahimik si Hilmi ngayon. Anong sinabi ni Allah patungkol sa kanila? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sa mga Yahud? Ahras ala hayatid dunya wa min alladhina ashraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'ammar. Ang bawat isa sa kanila, iniisip nila na sila ay mabubuhay ng 1,000 years sa mundong ito, pero hindi sila maliligtas naman sa parusa kung mabuhay sila sa mundong ito ng 1,000 taon. Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ang mga hindi mananampalataya, ang mga hindi naniwala at pinasinungalingan ng aming mga patunay, sila yaong mga mag-aangkin, maninirahan sa impyerno, mananatili doon magpakailan-kailanman. Subhanallah. Ya Bani Israel, ito na. Laging binabanggit ni Allah ang Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Alalahanin ninyo ang mga ni'ma ni Allah Ta'ala sa inyo. Ang ni'ma ko sa inyo. At tuparin ninyo ang aking kasunduan sa inyo. Tutuparin ko rin ito sa inyo at sa akin kayo mangamba. Sa akin kayo matakot. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. At maniwala kayo sa lahat ng sa anumang aking ibinaba na napatutuo sa kung ano yung daladala ninyo, ang Taura,
At huwag kayong maging unang-unang kafir dito o hindi mananampalataya rito. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. At huwag niyong ipagbili ang aking mga ayat sa kakaunting halaga. Wa iyaya fattaqun, at sa akin kayo matakot. Okay, dito na tayo sa masalang ito. Linawin natin. Ito bang pagtuturo ng Quran, pagtuturo ng hadith, ay kabilang sa pagbebenta ng mga ayat ni Allah Ta'ala sa kukunting halaga? Papasok ba ito dito, Benito, o hindi? Kaya kailangan mag-aral tayo ng tafsir. Hindi pwede yun, Fahad Saavedra, na hindi natin alamin mula sa mga mufassirun. Kaya nga ang mga kapatid natin, ilan nating mga kapatid, lalo ng mga Hanafi at na-influensya ng fiqhul Hanafi at unawa nila, sabi nila, hindi pwede. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Sa akin kayo matakot. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa wala tashtaru bi ayatillahi, sa riwayat ni Ibn Abbas, sinabi ng propeta, muallimus sibyanikum shirarukum aqalluhum rahmah bil yatimu aghladuhum alal miskin. Yung mga tagapagturo ninyo sa inyong mga bata, mga anak, sila yung pinakamasama sa inyo. Sila yung kukunti ang rahmah ni Allah sa mga yatim, sa mga ulila, sa ulila. Naam. Wa aghladuhum 'alal miskin, at pinaka mabagsik sa mga, at yung mabagsik sa mga miskin. Naam. Inulat din naman mula kay Abu Hurairah, sabi niya, ya Rasulullah, ma taqulu fil muallimin? Anong masasabi mo sa mga nagtuturo? Sabi ng propeta, dirhamuhum haramun wa thawbuhum suhtun wa kalamuhum riya. La ilaha illallah. Ang dirham nila, ang kanilang binabayad sa kanila, ipadsukay sa kanilang na haram. Ang kanilang damit ay suhut, haram. Wa kalamuhum riya, ang salita nila ay pakitang tao. Sinabi naman naiulat mula kay Ubadah ibn Samit, sabi niya, allamtu nasan min ahli suffa al-Qur'ana wal kitaba fa ahda ilayya rajulun minhum qausan faqultu laysat bimalin wa armi anha fi sabilillah fa sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, sabi niya, ako ay nagturo sa mga tao ng Suffa ng Quran al-Karim at pagsusulat. So isang tao mula sa kanila nagbigay ng gift sa akin na kaus, yung bang pana, no? Bow and arrow. Fakultu laysat bimal wa armi anha fi sabilillah. Hindi naman ito ikasabi niya kayamanan, hindi naman to pera, gagamitin ko to sa jihad fi sabilillah. Tinanong ko dito ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Kung gusto mo, ikasabi niya na iyan ay magiging apoy ng gawa sa apoy ng impyerno na ininecklace mo sa araw ng paghukom, tanggapin mo. Mabigat na mga hadith ito. Paano yun? Ibig sabihin, itong madrasa comprehensive, hindi na ako, ayaw ko na dito, may sweldo eh. Bawal pala to. Ano ibig sabihin? So, makinig tayo ng mabuti. Pinapahintulot naman, ayon sa pananaw ng Shafi'iyah at ni Imam Ahmad, ni Abu Thawr at ng karamihan sa mga ulama, ang pagkuha ng sukay, ng sweldo sa pagtuturo ng Quran. Pananaw ni Malik, ni Shafi'i, ni Ahmad, ni Abu Thawr at karamihan sa mga ulama, dahil sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sa hadith ng Ruqya, yung kay Qatta, sabi ng propeta, inna ahaqqa ma akhadtum alayhi ajran kitaballah o kitabullah. Ang pinakakarapat dapat na kunan ninyo ng sweldo
sa pagtuturo ay doon sa kitab ni Allah, sa serbisyong inyong nagagawa na gamit ang kitab ni Allah. Ito inulat ni Imam al-Bukhari. At ito ay nas. Ito mismo ang nas na nag-aayos sa khilaf na ito. Yung sinasabi ng iba na ang qiyas nila dito ay sala, siyam, ito ay fasid na qiyas, qiyasun fasid. Sapagkat ito ay babangga sa nas o doon sa mismong dalil na yun na binabanggit natin. Summa inna bainahuma furqanan. Sa pagitan nila ay mayroong differences. Ano yun? Sabi ang sala at ang ayuno, mga ibadat, mukhtassatun bil fa'il. Mukhtassa bil fa'il. Ang sala at ang sawm hilmi, ang ayuno at ang pagdarasal khas bil fa'il, sa gumagawa nito. Wa ta'limul Qur'an ibadatun muta'addiyatun li ghairil muallim. Ang pagtuturo ng Quran, ito ay ibada na pupunta sa hindi lamang sa nagturo, bagkos pupunta sa tinuturuan. Fatajuzul ajratu ala muhawalatihin nafla kata'limi kitabatil Quran. So, pwedeng tumanggap dito ng sweldo o kabayaran, hindi dahil doon sa aya, pero dahil sa kanyang pagsisikap na maitranscribe ang Quran at matuto ang taong magbasa at magsulat kung ano ang lugha ng Quran al-Karim. Sinabi ni Ibn al-Munzir, wa Abu Hanifa yakrahu ta'limul Qur'ani bi ujra wa yajuzu an yasta'jira ar-rajula yaktubu lahu lawhan aw shi'ran ghinaan ma'luman bi ajrin ma'lumin fayujawwizu al-ijarata fima huwa ma'siyatun wa yubtiluha fima huwa ta'a. Kay Imam Abu Hanifa ganito. Sabi niya, pinagmakruh para sa kanya. Hindi kaibig-ibig para sa kanya ang pagtuturo ng Quran na mayroong sweldo. Bakit kamo? At pinahintulot niya na bigyan o swelduhan ang isang tao na magsusulat sa kanya, para sa kanya sa isang lawh. Lawh ngayon is notebook yan. Dati ay yung tablet na stone. Aw shi'ran, o magsulat sa kanya ng shi'er, ng tula o kantang alam nila, bi ajrin ma'lum, sa sukay o sa kabayaran o sweldo na alam, at pinapahintulot ang pag-ijara o pagbibigay nito ng sweldo, fima huwa ma'siyah, kung gawain ay ma'siyah, yajuz daw, sabi ni Abu Hanifa, at pinagbabawal kung ta'a, pagsunod. Ganun. Ibig sabihin, kung simba, pagsamba kay Allah Ta'ala, lahat tinimbang niya, wala tashtaru bi ayatillahi thamanang qalila. Ngayon, kung maksiyang ginagawa, kasalanan din yon. Pero, meron siyang, pwede ka doong ijara, magbayad. Yun ang punto ni Abu Hanifa. So, ang rajih doon, ang jumhurul ulama, hindi mo binibenta ang ayat ni Allah Ta'ala kung ikaw ay sinisweldohan sa pagtuturo. Labas. Dahil hindi mo naman sinasabi ang halaga ng aya na ito, isang aya, 50 pesos. Doon na papasok. Ibibenta mo itong mushaf, 1,000, pero dahil sa printing niya, hindi ang aya ang iyong binibenta. Bagkos yung copyright nito at yung pangangalaga dito. Kuha natin ang ibig sabihin, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Inshallah tabaraka wa taala, itutuloy natin ang pagbabasa dito. At bilang pagselyo sa ating dawra sa ruqya asyariyya, nakuha na natin yung aktual na mga gawain, aktual na mga gagawin. So ano yung mga bid'a sa ruqya? Ang bid'a sa ruqya, kung itong Quran ilalagay natin sa ulo, habang binabasahan ng Quran ilalagay ang mushaf, mali yun, bid'a yun. Bid'a din na ang gagawin mo is gagawing parang necklace o parang anting-anting, amulet, yung aya ilalagay mo dito, itatali mo, bawal yun. Okay? Ano pa ba? Naam. So, kabilang pa sa mga bid'a sa ruqya,
ay yaong gawain ng mga matatanda natin. Meron silang kukuning kaldero o pupukpukin yon para mawala yung sanib ng isang tao at iba pa doon. Naam, tafadhal Habib. Nililiguan daw siya. Tubig. Binasahan. Correct yun. Okay yun. Nangyari yun sa isa sa mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nililigo. Pero yung Pwede. procedures Ligo lang. yung methodology. Methodology, paliguan lang. Kung babae ang rurukyahan, dapat maharim niya or kapwa niya babae ang gagawa. Hindi pwedeng iba. So hindi siya hawak ng manok na paliliguan doon. Hindi, mali yun. So, Bid'a yun. yung mga yung mga pumupunta doon sa mga albularyo, like mga Muslim doon na mga albularyo. Nagrurukya. Tignan, kung yung rukya niya, pagruruk niya, ayon ba sa kitab at sa sunnah o hindi? Parang may itlog sila na ginagawa. Ayan, yun yung bid'a. Shirkiyat pa yun. Kasi maghihingi sa mga yasta'inuna bil baydat, yung mga itlog-itlog. Aalay sa mga jin yun eh. Na. Fadal Abi. Yung yung sa tubig. Na. Babasahan. Pagtas. Or yung iba sinusulat sa papel tapos nilalagay sa tubig. Khilaf ang mga ulama natin dyan. Magkakaiba ang kanilang pananaw. Pero ang pinaka-safe doon, wag nang isulat na ilalagay sa papel at ilulublos sa tubig, the best. Basahan na yung tubig at ipainom. Kasi yung sinulat sa papel at ilalagay sa tubig, may waham yung hadith. May diskusyon pang mga ulama doon. Doon sila nagkakaisa, wala silang diskusyon. Babasahan sa tubig, hihipan, parang ihip mo yung Fatiha, then ipainom sa ruqya. Yun ba yung Ustad 7 times na Fatiha po? Naam? 7 times na Fatiha. Na. Sir? Yes. Or Suratul Ikhlas, babasahan mo. Paano magsuotin, Chef? Like, for example, sa damit nilagay. Hindi pwede yun. Bid'a yun. Tsaka number 1, magkakaroon ng ihana. Yukaf alayhi tahwin al-Quran. Parang lalapastanganin mo ang Quran no. Kasi pwede kang pag pumasok ka ng CR, paano yun? Suot mo yung t-shirt. Di ba binaba mo ang salita ni Allah doon? Na. Ako, Ustad, yung tungkol sa mga Ustad, yung kailangan daw Ustad yung mag-ukya. Yung tatawag pa. Knowledgeable, at least. Hindi naman kailangan ustad talaga. At least knowledgeable sa ruqya, yung may alam, mayroong nabasa sa... Gaya ng sabi ko kanina, di ba? Al-isti'anatu bil ahli al-ilm al-mukhtassina bil ruqya. Kapag di mo na kaya, pumunta ka na sa mga ulama na may alam talaga at course nila yun. Basa tayo dito ng tanong, no? Para fair naman. Tanong ko lang po, wala bang kondisyon sa nagrurukya? Kondisyon sa nagrurukya, magandang akida, Muslim, at yung taong yun ay nagsasala at least alalakal. Naam. Sheikh Abuisan, ako lang po bang walang signal? Hindi ko alam, Sheikh Abuisan. Aisha Islaw Esteban, Assalamualaikum. Si Siniel Permejo, Humeyera Karim, haba ng tanong. Ako po ay balik Islam po kami. Ako po, tanong ko lang, balik Islam po kami. Ang mga magulang ko po ay balik Islam din po. Ang magulang ko po ay matagal na rin po silang membro ng mga saranay. Yung nagbabayad sila ng 20 pesos kada may namatay, nakamembro nila. Tapos kapag sila naman ang mamatay, malaki din naman ang makukuha nila na pera. Ano po yun, Ustad? Haram po ba yun? Saka senior citizen din daw, ganyan din po. Nagbibigay din sila ng pera pag may namatay. At may makukuha din sila pag sila din ang namatay. Bagong Muslim kasi sila, kaya medyo ayaw nilang bitawan kasi sayang daw po. Para bang yung... parang cooperative nila ng mga matatanda. Saranain pala yan dun sa bandang Quezon. Hindi ko alam, dito sa atin, kasi dapat ang maging doon, may kondisyon na para sa Muslim at merong para sa Christian. So dapat tayo na mga Muslim, meron tayong sa atin lang na pagtutulong-tulungan ng mga jamaa na dapat ay hindi tayo makaspend o makatulong doon sa pinagbabawal ni Allah. Okay na yun Kung iisipin na lang natin yung contribution natin para doon din sa Christian na matay, yung pagpapalibing niya. Ang problema kung nakasama pa doon yung panubena at yung mga papito at saka yung mga pasyam. Paano yun? Di ba sinabi ni Allah, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Huwag kayong magtulungan sa kasalanan at sa paglabag sa batas ni Allah. So paano yun? Di ba? Yan pinagbabawal. So dapat ang gawin ng mga kamusliman is gumawa ng sarili nilang samahan ng cooperative na walang anumang muharramat doon.
Ustad, Naam. Tafadhal, habibi. May sa related yun, Ustad. Halimbawa, Ustad, may isang balik Islam, tapos yung mama at yung tatay at nanay niya is hindi Muslim. Katoliko sila na namatay, tapos kailangan nila bumili ng kabaong. And then yung anak nila na may kaya naman, na inuobligasyon na parang ikaw yung bumili ng kabaong, ikaw yung mag-financial para dito sa lamay ng nanay at tatay mo. Okay na ba yun, Ustad? Taib, una sa lahat kasi Christian sila, no? Talagang kakabaungin talaga yan. So, ilagay siya o ilibing siya sa dapat niyang din, kung saang relihiyon siya. Pero more than that, yung mga panuvina o hindi na dapat gastusin niya yon, kasi magkakasala na siya. So, kung libing lang, lamayan lang konti, sa kanila 2 days o ano, Okay lang sa kanya magbigay ng... magbigay, para doon sa gastusin lang na yon. I-clear niya lang. Pagdating sa mga nobyano, hindi ako kasali dyan. Na. Assalamualaikum, Sheikh. Pag sabi ng Sadaqallahul Azim pagkatapos magbasa ng Quran, pwede ba yun? O yun, Abing Al-Khan, yan ay bid'ah. Di ba, paborito ng mga nagkikiraa? Pagkatapos magbasa ng Quran. Illa wala yazidu adh-dhalimina illa kaffara. Sadaqallahul Azim. Ano ba yun? So, ang asal o original ng ibada, original na ruling ng ibada, ano yun? Illa bin nas. Al-hadar o tahrim, pagbabawal at tawqif. Illa bin nas, maliban kung mayroong dalil. So, ang pagbabasa ng Quran, ibada o hindi? Ibada. Hindi ada, di ba? So, ang pagbabasa ng Quran ay ibada. So, ang pagbabasa ng Quran ay ibada, kailangan teacher may dalil sa simula at last nito. So, pag nagsabi ka ng Sadaqallahul Azim, walang dalil na makikita, so bid'a ito. Ganun lang kasimple. Ustad, Na. special ba about din sa akin, Ustad? Patungkol sa yung share, Ustad. Halimbawa, may sabi kasi Ustad na pag namatay daw is parang may binibigay pa daw na araw or time na parang maglibot-libot pa daw siya. Walang ganyan. So kung namatay, Diretso na yan. Nasa barzak na yan. so yung sinasabi na nagpaparamdam is Wala. Pan yan ang panglilin lang ng syaitan yan. Gaya ng tinapik ko sa'yo. Natapik ko sa inyo, di ba, nung nakalipas. So, Reza Muhammad. May katanungan po ako watching from Palawan. Bakit po may tinatawag na tulakbala? Ano po ba ito? Napaliwanag ko to. Na tulakbala, ito yung tradisyon ng mga Hindus na halo ng mga ninuno natin ng mga Malaysian at Indonesian sa Islam. Tuwing Safar, itong buwan ng Safar, lahat ng arbaan nito, lahat ng Wednesday nito, pupunta sila sa tabing dagat at paliliguan o hagisan ng papaliguan ng tubig, parang San Juan ng Christian, yung mga tao, para matulak daw ang bala. So ito po ay bid'ah. Ito po ay bid'ah. Sa din, wala po itong dalil, walang batayan. Sa Pal Alvin, may tanong po ako. Ano yung tanong mo? Tanong po ako, tapos ganun. Question mark. Hindi ko alam, anong tanong mo? Isa Blanco, pwede po ba irukya ang mga non-Muslim? Pwede. Kahit na sila hindi naniwala, pwede. Magiging dahilan pa yon ng kanilang pagpasok sa Islam. Naam. Pero kapag ikaw nagpa-rukiya ka sa non-Muslim, Hindi pwede. bawal na. Kasi meron silang sariling Meron silang sariling paraan. Pagkain niya yung kondisyon. Oo, mababangga yung kondisyon ng Raki, dapat Muslim. so dapat yung irukihan din, Ustad, is dapat Muslim. Hindi lahat. Sinabi ko na nga, pwede nga hindi. Makikinig ka ba? Wala ka yata rito. Saan ka ba? Hello, Helmi. Are you in the world? No. Maganda sa magandang. Yes, Fadal Habibi. Totoo yun, Ustad, yung minsan daw yung nag-rulukya kay binabalik kasi ng jinn para mag-revenge daw. May ganun. Minsan. Pero kaya, yung nagrurukya din, magbasa lang din ng Quran. Laging magbasa. Sheikh Abu Isan, assalamualaikum, waalaikumsalam, Sheikh. Magkakasala rin po ba ang tao pag magtanong siya sa isang sahir tungkol sa gamot na herbal? Oo. Kasi sabi ng propeta yun Man ata arrafan, aw kuhanan. Pag lumapit ka doon sa mangkukulam o manggagaway o manghula. O, at pinaniwalaan mo. Kung babasa hipa ng tubig para sa rukya, paano po yung hadith na bawal mahinga ng tubig? Exemption yun, harf alki. Rukya na yun Hindi naman hinipan mo dahil mainit.
Iba yun. Pwede po ba ang tamthiliya tapos may musical background? Hindi. Haram. Yung malakangan, Ustad. Lakangan. Iba, ito, narukya na batyan to, tapos... Nabasahan. Walang problema yun. Huwag ka maniwala na itatangkad. Walang basis. Walang basis. Pero man, Ustad, for example, itong tubig na ito, narukyan. Yes. Parang, Refill. Oo naman. Pwede. Saan mo ulit? Ko sa isang galon, then yung bomba. Pwede. Oh. Eto, si sama yung Sheikh, pwede ba yung may plang ruqya sa hindi Muslim na may Sheikh? Yes, Jamal, pwede. Aya Carion, gusto ko din malaman. Ewan ko. Jeffalyn Aranal Bia. Sila nag-uusap sa comment section eh. Sheikh, sana pwede ba kami magtanong? Oh yes, pwede naman. Efaliv Lechiram Mariam. Hirap ng pangalan mo. Wayaki ka. Malalaki ka ba o babae? Wayak ka. Ewan ko. Okay. Ano po yung ustad? Okay. May last dito. Abu Ibrahim. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong lang po, pwede po bang ipagdua ang aking lola na pumanaw na? Hindi ko kasi sure kung nakapagtawba siya nung namatay siya na may gawaing shirk. Ang gawain niya po, may pinapakain siya na hindi nakikita. Nako. Na naunang tao na kwento lang sa akin na to ng kapatid ko kasi hindi ako lumaki sa kanya, pero nagsasala naman siya nung time na ginagawa niya yun. Kung napatunayan na yun ay kanyang ginawa at may sumaksi doon, hindi mo pwedeng ipagdua yun kasi maaaring namatay siya sa shirk para hindi ka malagay sa alanganin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Hindi na nararapat na nababagay na angkop sa propeta at sa mga mananampalataya na kasama niya na ipagdua nila ang mga musyrikin kahit pa mga kamag-anak nila matapos na naging malinaw sa kanila na sila ay magiging tagapag-angkin o maninirahan sa impyernong apoy. Ganon. Rolando Turlao de Lima, may tanong ako, bakit hinugasan ang puso ng propeta? Ilang beses at bakit? Pakininaw lang po. Hinugasan para matanggal yung black doon. Matanggal yung black doon ng lahat ng tao may ganun black spot na yon, inalis. Basahin mo sa Ar-Rahiqul Maktum ni Safiur Rahman Al-Mubarak Furi at ng As-Siratun Nabawiyya ni Ibn Hisham. Si Sapal Alvin, ginagawa kasi ng mga madrasa ustad, sana po maging malinaw po sa kanila. Sana magabayan sila ni Allah. Hussein Asnan. Salam Sheikh, Gcash out. Gcash, cash in, cash out. Ano hukom doon? Haram ba yun? Kasi pera sa pera yun. Gcash, cash in at cash out. Sa tingin ko, pag kinash in, May bayad. utang ba yun? Di naman utang. Tama? Ibig sabihin, service fee ang tawag doon. Tama? Ngayon din, ang cash out, may bayad din. Kasi service fee din ang tawag doon. Ang mga haram na transaction sa Gcash, pag nag-loan ka, kasi may riba. Tama ako mali? So, ganun. So, yung cash in, cash out, hindi yung sasama doon. Assalamualaikum Sheikh, waalaikumsalam. Sinamahan ko lang ang wife ko sa albularyo para magpagamot siya. Hindi pa kasi siya Muslim. Nagkasala ba ako? Siyempre, nagkasala ka doon. Magtauba ka kay Allah Ta'ala kasi sabi ni Allah, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Huwag kayong tumulong sa kasalanan at paglabag sa utos ni Allah. Nagsishirk yung mga albularyo na yan. Buti kung raki na Muslim yan na walang shirkiyat o ano man. Muhalib Salvador Lazaro, Sheikh, pinahintulutan di umano ng mufti ng BARM ang mujawwada maqamat. Pwede daw kuno. Hindi ko alam, hindi ko narinig. Pero sa tingin ko hindi. Ang nandun na tilawatul Quran is magbabasa ng Quran. Ibig sabihin sa opening ng program, yun ang nabasa ko sa fatwa nila. Pagbabasa ng Quran sa simula ng program. Itong dito, yung mujawwada, yung mga wala akong nabasa dyan sa fatwa nila. Kung meron, itakid nyo kay Sheikh Abdul Rauf Gialani. Hindi makakadhulm ka sa tao kung hindi niya naman sinabi yun. So inshallah ta'ala, dudugtungan natin sa darating pa na nandito pa ba ako? Yata ko rito. Inshallah ta'ala sa susunod natin ng mga meeting, inshallah na tafsir. At nagtatapos ang dawra natin sa Ruqyatu Syar'iyya. So yun ay inyo nang papasalamat ako una kay Allah Ta'ala pagkatapos sa ating chairman ng Iltizam Youth Organization. Ganon din kay President Khalid Gorospe sa pagpapahiram ng kanyang venue at pagluto sa atin ng masarap na pagkain dito sa
programang ito. Sana ay madagdagan pa ang kanyang rizq, ang kanyang kabutihan. Lahat ng mga nag-donate dito, gabayan sila ni Allah tungo sa tuwid na landas at ang Muslim sa kanila patatagin sa kanilang pagmumuslim. Inshallah ta'ala sa susunod nating mga tagpo, dawra naman tayo sa, anong susunod na dawra natin? Tignan natin ang Hajj at Umrah kung kaya natin inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uy, isa to,